Bali, ang video nga palang ito ay karugtong ng video na in-upload ko nung nagpunta kami ng Shipyard Park. Pagkatapos nga namin magpahinga at kumain ng siomai at uminom ng bubble tea, ay nagpatuloy uli kami sa paglalakad at paglilibot sa Shipyard Park. Hanggang sa makarating nga kami sa isang tent ng bilihan ng mga bulaklak at ng mga iba pang mga vegetable. At sigurado namang mapapawaw ka sa sobrang ganda at fresh ng mga bulaklak na ibinebenta nila. At medyo may kamahalan nga lang ang mga bulaklak, pero yung mga vegetable ay abot kaya naman ang presyo. At sa kabilang tent nga ay nagtitinda naman sila ng iba't ibang flavor ng jam at mga cookies. At sa paglalakad pa nga namin, nakarating kami sa maliit na burol sa loob ng Shipyard Park at umakyat nga kami ni Angelica doon. At mula nga sa taas ng burol ay matatanong mo ang mga tent at mga sasakyan ng mga may maliliit na negosyo. At syempre yung mga taong namimili at namamasyal. At sabi ko nga sa nakaraan kong video ay tawag rin nila dito ay Fireweed Community Market. Nag-open nga pala ang Fireweed Community Market noong May at matatapos ito sa September. Every Thursday 3pm to 7pm nga lang pala sila nag-ooperate. At dito nga sa Shipyard Park, Whitehorse, Yukon, Canada. At pagbaba nga namin mula sa burol ay bumili naman kami ni Angelica ng Indian food. At ang binili nga lang namin ay pakoda plate with butter chicken. Sa totoo nga lang ay hindi na ako bago sa pagkain ng mga Indian food. Kasi naman sa sobrang tagal ko sa bansang Kuwait ay halos familiar na ako sa mga ganitong mga pagkain. Kumakain din naman kasi ako sa mga Indian restaurant sa bansang Kuwait. Talaga namang nakakamiss kumain ng mga Indian food tulad ng chicken biryani, beef biryani at butter chicken. At dahil nandito nga ako sa Canada ay siguradong hindi ko na matitikman yung mga biryani na yan. Nakakamiss din naman kasi kumain ng mga ganong pagkain. At mabalik na nga tayo sa binili naming pakoda with butter chicken. Pagkatapos nga namin bumili ay naupo muna kami at kumain. Sa totoo lang nung matikman ko yung butter chicken dito sa Canada ay ibang-iba yung lasa nito kumpara sa Kuwait. Mas masarap yung butter chicken ng bansang Kuwait kumpara dito. Yun ay opinion ko lamang. Charot. Ganun pa man ay kinain ko pa rin naman. Sa bagay may kanya-kanyang paraan ng pagluluto. At hindi rin naman tayo pare-parehas ng panlasa. Pasalamat na lang din tayo at may kinakain tayo. Charot. Pagkatapos nga namin kumain ng Indian food ay nagpasya na kaming lumabas ng Shipyard Park at nagpatuloy sa paglalakad. At sa paglalakad nga namin ay nakarating kami dito sa Kwan Lin Dun Cultural Center. At dito nga ginaganap ang ilang mga concert. Tulad nga nitong nakaraang buwan ng July ay nag-concert dito ang Silent Sanctuary. At ang katabi nga nito ay ang Whitehorse Public Library. Siguro naman kapag nagtagal-tagal ako dito sa Whitehorse Yukon ay mapapasok ko rin yung mga yan. Ilang sandali pa nga ng paglalakad ay napansin ko ang punong ito na may kulay na dark red ang dahon. Sadya namang napakaganda sa mata ng punong ito at may bunga pa ito na maliliit na kala mo cherry. Hindi ko nga lang alam kung pwedeng kainin at hindi ko rin naman sinubukan kuhanin at kainin baka kung mapano pa ako. Charot. At pagkatapos ko nga sa punong iyon ay napansin ko naman yung mga halaman sa tabi nito at napakarami nga ang bungang kulay pula. Hindi ko rin naman alam kung nakakain ito o uri ba siya ng halaman na pwedeng kainin. Nagpatuloy pa nga kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami dito sa Staples. Ito ay isa sa mga bilihan ng mga electronics tulad ng laptop at iba pang mga gadget. At maliban nga sa mga electronics ay makakabili ka rin dito sa Staples ng iba't ibang mga gamit sa bahay. At narito nga ang ilan sa mga presyo ng mga laptop na ibinebenta nila. Mai-share ko nga lang din sa inyo na pwedeng kumuha ng installment dito. Kaya kung wala ka pang perang pang cash ay pwede kang mag-installment. Pero asahan mo na kapag installment ay medyo mataas ang presyo. Siguro pag-iipunan ko muna bago ako bumili ng laptop para hindi na akong kumuha ng installment. Anyway, pagkatapos nga namin magtingin-tingin at mag-ikot-ikot sa Staples ay nagpasya na rin kaming umuwi. Mai-share ko nga lang din sa inyo dito sa Whitehorse Yukon, Canada kahit gabi na ay may araw pa. At ngayon nga ay summer dito pero malamig ang panahon. So paano, hanggang dito na lang ang bidyong ito at maraming salamat sa inyo. Paalam!